Alam niyo mga be, minsan naiisip ko may pagkauto-uto talaga ako. Kahit na marami akong bashers na mga kapwa ko Muslim, mahal ko pa rin talaga sila. Hinanap namin ni Anan yung mosque sa Blumentritt. Akalain ko ba na meron palang mosque na malapit dito? Assalamualaikum mga be. Maagang nagising si Anan ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, Anan, punta tayo sa Blumentritt habang tulog si Rehan. Sabi niya gano'n, sige mami. So sabi ko kay Imran, Imi, bantayan mo muna si Rehan na mamalengke kami ni Anan. Pupunta kami sa Blumentritt. Napakalapit ng Blumentritt sa amin. Bali, yung isang jeep, parang kakaupo lang namin, bababa na kakad kami. Parang gano'n. Siyempre, hindi ko na naman alam kung magkano pamasahe. Kaya tinanong ko na naman to si Kuya Driver. Ayan na nga, bumaba na nga kami sa Blumentritt. May inaayos sa daan yata dito, kaya ang gulo-gulo ng kalye. Pagdating pa lang namin sa Blumentritt, ang dami na namin nakitang prutas, mga fresh, tsaka mura pa. Nandito kami ngayon sa may LRT station ng Blumentritt. Ayan, nakita naman ninyo yung Pure Gold. Nakatayo kami dito. Sabi ko kay Anan, Anan, bubukas ako yung Google Map. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Sabi ni Anan, Mami, ano ba yan? Hindi ka marunong magbasa ng mapa. Ganun talaga. Hindi ako marunong magbasa ng mapa. Kahit anong gawin ko, nalilito ko. Aminado naman ako doon mga be. Pagdating sa directions, at mga kalye, mahina talaga ang ulo ko. Kaya nga humanap ako ng lalaki na magaling sa mga kalye. Ano ba? Natatandaan ko nga nung nandun kami sa Abu Dhabi pa. Kapag ako nagda-drive, nagkakaligaw-ligaw ako. Tapos, ang gagawin ko, bababa na lang ako sa sasakyan. Tapos, sasabihin ko kay Imran, Amy, iniwan ko yung kotse doon. Hindi ko alam kasi kung paano umuwi. So, ito na nga mga bebe. Andito na kami sa Blumentritt Road, Santa Cruz, Manila. Ito yung may palengking malaki. Sabi ko kay Anan, feeling ko malapit na tayo eh. Ang ginawa ko, nagtanong na lang ako. Alhamdulillah mga bebe, etong si kuya, ayan, nagtatrabaho siya sa bakery. Sabi niya, ate, dun po merong mosque. Kasi pinakita ko sa kanila yung nakita ko sa Google na picture nitong mosque na to. Alam nyo mga be, kasi nakalagay doon temporarily closed. Pero sumugod pa rin kami. Nagbaka sakali kami na baka open yun. Ang pangalan pala ng mosque ay Al-Shabar Masjid. Dito nga yan sa Blumentritt Road, Santa Cruz, Manila. Madali naman siyang mahanap kasi yung katabing building niya ay yung kulay green na building. Medyo maputik nga ang kalye pero alam nyo, ngayon lang uli ako nakarating dito sa Blumentritt para mamalengke. Usually kasi si mami at si daddy ang nagpupunta rito. Kasi mas kabisado nila yung tindahan dito, yung mga bilihan ba. Ayan, naglalakad na kami papunta doon sa building na tinuro sa amin ni kuya. Sabi ko kay Anan, nasaan kaya dito? Kasi mga be, yung nakalagay doon sa Google, meron silang banner, nakalagay yung itsura ng mosque. Tapos ngayon, wala akong mahanap na banner. Alam niyo mga be, habang naglalakad kami dito, naku, patawarin ako ng Allah. Kasi naging judgmental ako. Kasi may mga tao kasi, alam niyo yun, feeling ko kukunin yung cellphone ko. Napakahigpit ng hawak ko dito sa cellphone ko. Sa totoo lang mga be. Pero alhamdulillah, wala namang nangyaring masama sa amin. Yan, naglalakad na nga kami mga be. So nakikita niyo yung mga nagtitinda dyan. Sabi ko kay Anan, pagbalik natin bibili tayo ng mga gulay, ng prutas, tsaka yung mga gusto mo, mga chips, tsaka cookies ha. Sabi niya, sige mami. Pero in fairness mga be, ang daming pulis dito ha. Mga nagro-ronda. So, ayan na nga, ang tapang-tapang ko, naka-cellphone ako, tapos video-video ako dyan. Pero nagdadasal din ako na sana po, hindi po ninyo pahintulutang makuha yung cellphone ko. Ayan, sabi ko kay Anan, asan kaya dito yung papasok? So, wala na naman ako makita. So, may tinanungan akong ali. Sabi ko, Nay, asan po kaya dito yung mosque? Alam mo, iniwanan niya yung tinda niya, tinuro niya sa amin. Tapos, eto nga, may napagtanungan kaming tindahan. Nakita ko yung may-ari na tindahan, Muslim na mag-asawa. Sabi ko, nasan po kaya yung mosque dito? Tapos sabi niya ganun, sige sasamahan ka ng misis ko. Sinamahan ako ng misis niya, ayan si sister. Hindi ko nga nakuha yung pangalan niya Alam ko, sasabihin nyo medyo madumi dito. Hindi na naman natin maiiwasan yan. Kasi 'di ba palengke yung nasa labas.
Sinama ko talaga si Anan kasi siya natatandaan niya yung mga daan. Ako, pagbalik ko rito, hindi ko talaga matatandaan unless tingnan ko ulit yung video. So, ayan na nga, tingin ko malapit na nga tayo dun sa mosque. Yan, medyo madumi mga be, di ba? Inshallah mga be, kapag may mga Muslim na makakapanood nitong vlog na to, makita rin ninyo yung sitwasyon dito sa mosque to. And mapuntahan na rin ninyo. Lalo na yung mga balik Islam na malapit sa area namin. Ayan, meron na tayong pupuntahan na masjid. Kasi ang pinakamalapit na mosque sa lugar namin ay yung sa Quiapo. Pinakamalapit na yun na medyo malayo pa din. Ayan na, pumasok na tayo. Sabi nga na sister, may mga natutulog din dyan na mga brother natin. Sabi ko, okay lang po sister. Huwag na tayong pumasok dun sa panlalaki, nakakaya naman. Pero ayun, pumasok pa rin kami. Ayan, alam nyo sabi ni sister tsaka ni brother dito, meron din daw tarawi dito. Kaya yung mga may gustong magtarawi, punta lang kayo dito sa mosque. Inuulit ko mga beses may blooming treat lang siya. Kapag nakita nyo sa Google, makikita nyo yung temporarily closed, pero sa totoong buhay, hindi talaga siya closed. Kailangan lang nilang i-update yun. Ayan, tinuro pa rin ni sister. Pinuntahan pa rin namin yung panlalaking area. Andun yung prayer room nila. Tapos meron din silang washroom para sa ablution ng mga lalaki. Sa mga babae, wala dito ha. Kaya medyo sa bahay na lang natin yung gagawin. Tapos pupunta tayo sa mosque para magdasal na lang. Tingin ko, mga lalaki yung madalas nagpupunta rito. Kasi alam naman ninyo, o yung mga hindi pa nakakaalam din, ang mga kababaihan, pwede naman tayo magdasal sa bahay lang. Ang mga lalaki ang kailangan talaga magpunta ng mosque. Siya pala si Brother Bashir, mga be. Siya yung isa sa mga admin ng mosque. At ito namang si sister na hindi ko naman nakuha yung pangalan niya. Pero nagpapasalamat ako sa kanya dahil sinamahan niya pa talaga kami papunta rito. Habang papalabas kami, sinasabi ko kay Anan, natatandaan mo yung lugar ha, para kapag pumunta kayo ng daddy mo, alam mo na, matuturo mo sa daddy mo. Sabi naman niya, oo, natatandaan niya. Mashallah si Anan, matandain sa lugar to. Ayan, so paalis na kami. Sabi ko kay Anan, mamalingkin na rin kami ng mga kung ano-ano bago kami umuwi ng bahay. Para dito sa exact location ng mosque, katabi siya ng ukay-ukay na shop. Ayan yung itsura ng kanyang building. So, ayun lang mga be. Sana nakatulong kami sa mga tao na malapit dito sa area na naghahanap ng masjid. Lalo na mga bebe sa mga balik Islam na katulad ko. Kahit dito man lang sa maliliit na bagay na kaya namin gawin, ginagawa namin sa mga followers namin. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate ng aming efforts. Ayan yung pinaka-building niya. So, bueno mga bebe. Till our next vlog. Bye! Ano na mga be, huwag nyo kakalimutan mag-stock ng Haldi Turmeric Plus Kojic Soap. 49 pesos lang ang isa niyan mga be. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Bye!